ibabalik ko lang yung pagkakataon na yun, nung nag-umpisa ako mag-dialysis. Pero mas naging cautious ako. Na sobrang sakit. Oo, 26. 26 ako nun. At katulad nga ng sabi mo na 30, hypertensive. E di lalo na yung 26 na active. Dito ko doon na part na prepare siya ng Lord, pero dahil nakikita niya araw-araw, pero nung nangyari sa kanya yun, hindi pa rin pala talaga siya prepared nung sa sarili niya na. Sana habang ginagawa ko yung mga bagay na ginagawa ko dati, like, Hello everyone! This is Reg, ang inyong pasyenteng ina. Welcome nga pala dito sa podcast ng Team Dialects, kung saan ang storya ay hindi scripted pero puro katotohanan. Ngayong episode ay pag-uusapan natin ang masakit na realidad pero kailangang harapin. Kung babalikan ko ang nakaraan, ito ang babaguhin ko. Hindi ito yung mga simpleng what-ifs lang namin ha. Kasi para sa aming mga dialysis patient, ito ang aming realidad at ito yung mga desisyon namin na sana pinag-isipan muna namin bago namin pinili. Pero take note lang ha, hindi to para mag-reminisce kami or balikan namin yung mga, sabi nga ni Ate Reg, yung what-ifs namin. Kundi para sa mga nanonood at makakapanood na maging lesson or maging aral na ito na yung chance, maging wake-up call na, kailangan ko na rin palang ayusin yung sarili ko. Ako nga pala si Paring Ebong, kasama ni Ma'am Reg para dito sa aming podcast. Yes, that's right, Paring Ebong. Kaya samahan niyo kami para ibahagi isa-isa ang aming mga learnings at ang aming mga regrets, kasama ang aming mga co-candidates, ang aming mga kapwa mamshi na mga nakapabalikat ngayong araw. Bago Yes, tayo kita niyo mag-start, naman. mommies, mamshis, paki-introduce niyo yung mga sarili niyo. hello po, Ma'am Reg and Sir Ebong. Good morning. Good morning. And good morning po sa inyo lahat. I'm Rochelle. Pwede niyo po akong tawaging Mamshi as content creator. 3-year dialysis patient. Pero kahit na gano'n, still continuing my profession as social worker and nagpo-continue sa aking purpose and life. Good morning everyone, I'm June. I'm a dialysis patient also. Going 7 years na dialysis patient na rin. So, samahan nyo kami mamaya sa aming podcast para sa mga additional learnings kung paano namin na-survive bilang isang pasyente. Yan! So, nakilala na natin sila ha. Ngayon, may tanong na ako sa iyo, Ma'am Shi. Kung maibabalik mo lang ang nakaraan, ito ang babaguhin ko. Ano yung sa'yo? Okay. Actually, Ma'am Reg, ako kasi yung tao na ayokong magsisi sa mga nangyari in my past. So, yun, siguro yun yung masasabi ko. Wala akong pinagsisisihan kasi it's my choice. It's nangyari yun dahil may purpose. And during that time, siguro ito yung naging happy naman ako. So, wala akong kailangang i-regret to. Pero, eto na nangyari sa akin, siguro yung gusto ko lang balikan isa na, doing the best thing in my life ng mga past. Kasi syempre, working ka, feeling ko nun, that's my happiest moment, yung mga ganun. So, yung mga ginawa ko, yung lahat ng yun, wala dapat akong pagsisihan doon. Pero isa lang yung sana, habang ginagawa ko yung mga bagay na ginagawa ko dati, like, workaholic kasi ako, very dedicated ako sa work ko. Dapat, ang lesson learned ko dun sa experience ko, dapat, kahit binubuo mo yung pangarap mo, nagsiserve ka sa ibang tao, huwag mong kalimutan pakinggan yung sarili mo. Kasi, mahirap pag yung sarili mo na yung minsan maging selfish naman tayo for ourselves as social worker. And knowing our work sa DSWD, sobra po talagang busy, sobrang Demand ng time. Demand ng time. Yung hindi ka makaili, hindi ka, kasi dire-diretso po talaga. Kasi pag nakita mo yung sobrang dami sa harapan mo, wala ka nang maisip kundi Tapusin. mag-serve. So kami sa DSWD, hindi po talaga siya
hindi kami pwedeng umuwi or hindi kami uuwi na hindi tapos lahat. Mm. So, ang tendency, bibilisan namin, minsan nakakalimutan namin ang sarili namin. Yun yung hindi nakikita ng iba na, like, example sa akin, ito yung naging resulta ng lahat ng yun. Kasi, way back then, nakakalimutan ko talagang umihi. Okay lang kasi sa pagbisita, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng katawan mo. In fact, hindi ko alam na may nararamdaman na ako nung na-diagnose ako ng CKD. So, it's happened na gusto ko magbuntis. Kaya, dun nalaman sa laboratory test ko na meron na mataas yung creatinine ko. So, Parang, yung ganun ang siya, ano niya, biglaan. Ang ironic niya kasi, yung gusto mong mag-serve sa Oo. ibang tao Oo. at the expense of yung sarili. Sarili mo. Yung health niya. Oo. Pero during the time, hindi ko alam na may affected na pala sa katawan ko. Kasi kung titignan mo, kahit ngayon may sakit ako, hindi mo alam na may sakit ako. Yes, oo. Pag di nakita yung fistula. Oo. Pero Ma'am Shiko ba ay nung nalaman na diagnose ka ng CKD is emergency dialysis or hindi? Actually, ito yung pinaka-worst na nangyari sa akin. 600 lang ang creatinine ko. Okay. Pero, dahil kasi alam ko yung CKD na Aware ka na kumbaga. oo, kasi marami akong pasyente, kliyente na may gano'n. Kasi nga sa work mo eh. Tapos alam ko lahat ng story, alam ko na yung iba iiwan ng asawa, yung iba nag-iiba yung itsura, yung iba, lahat ng worst alam ko. Oo. Kumbaga yun yung So, expected natin sa CKD eh, no? Naalala ko tuloy. Tapos nung binalita Naglaki yung tissue. nung binigay sa akin ng dinatagan ako ng doktor, ma'am, ang laki ang taas na ng creatinine mo, 600 to, magpa-dialysis ka na kaagad. Pero walang history or anything na Wala. sa Oh, family. Wala po. Okay. First po ako. And Nung sinabi ng doktor? hypertension ako. Na naging aware ako. Before ako na-diagnose ng CKD, 1 year, less than 1 year noon, nagka-hypertension. Yun lang yung nalaman ko. So yun yung nauna. Okay. Yun yung nauna, Oo. hypertension. Pero still, okay pa rin ako. Tapos, Tuloy yung work. Tapos yung time lang na gusto ko nang magbuntis ulit. Doon nagpa-laboratory ako. Doon ko nalaman. Doon nilalaman. Tapos nung nalaman na dialysis ka, ang nangyari po noon, na-stress na ako. So, bumalik lahat ng alaala ko na pag CKD ka ganito, ganyan, napraning na ako. Hindi na Ayun yung ako- time nakausap ka ng doktor na 600 na yung ano mo. Pero parang prepare siya ni Lord, ano? Oo, no? Yung nakita mo araw-araw, Oo. sa lamuha mo yung mga... Pero ang problema naman nung alam ko lahat ng situation ng CKD, bumalik yun sa akin na sobrang natakot ako, maramdaman ko yung mga Nakita mo. Doon ako, kung nalaman niyo yung kwento ko, nawala talaga ako sa sarili ko. Doon po ako dinialysis. Yan, nakaka-inspired naman yung sharing ni Ma'am Rochelle na, alam niyo yun, yung gusto mo makatulong sa iba, pero ang naging kapalit nun, napabayaan mo yung sarili mo. Nakakatuwa na nakakaano, tsaka ang parang may isang gusto ko doon na part na prepare siya ng Lord, pero dahil nakikita niya araw-araw, pero nung nangyari sa kanya yun, hindi pa rin pala talaga siya prepared nung sa sarili niya na naranasan niya yun. Actually, Ma'am Reg, kaya ako gusto mag-health educate or mag-share ng mga experience kasi ako nga na alam ko everyday yung istorya ng mga CKD is during that time na nagkaroon ako ng ganito is nag-bar down ako. Kaya mas gusto kong mag-spread ng awareness para wala nang matulad sa nangyari sa akin. Iba talaga yung kwento eh, no? Yes. Kaya ikaw, Ate Jonalyn, ano yung sa ano mo? Story mo? Sa akin naman, siguro kung maibabalik ko lang yung pagkakataon na yun, nung nag-umpisa ako mag-dialysis. Siguro mas naging cautious ako kasi
2013, alam ko na meron na akong mga red flag na napapansin. Okay. So, symptoms? Oo, kasi sa office, di ba, pagka nag-work ka, merong annual Mhm. physical Oo. exam. So yun, nakikita yun doon na meron ka ng protein sa ihi, may blood na. Sa mga May test, ganun kita sa na. test Okay. na naramdaman. Tapos may mga note doon sa APE mo na Mm-mm. follow up with Do- internal medicine. Mm. So, nag-follow up naman ako, pero iba yata yung doktor na napuntahan ko. Kasi, ang pinuntahan ko neuro doctor. Kasi palagi sumasakit yung ulo ko. Okay. Hindi ko siguro na-address ng maayos yung sakit. nag-umpisa na pala yung Oo. kidney Mm. problem ko nung time na yon. Tapos laging sumasakit ulo ko kasi nga hypertensive ako. Pero alam mo na, hypertensive ka. Hindi pa rin. Hindi ko alam kasi imagine at the age of 30, wala naman 30 na mag-iisip Yes, na high blood ako, di ba? Oo. Walang ganung 30. Kahit tanungin natin yung mga 30 ngayon, Oo. hindi sila mag-iisip na nun. Kasi nung panahon kong nagkasakit, niisip ko mga matatanda lang yung high blood. Mhm. Walang hindi mga bata ang na-high blood. Oo. Tapos nag-work pa ako. So parang busy ba? Busy yung katawan. Yung sakit sa ulo, Parang ano lang, stress, ganyan. Hindi, pinag-ano ako pinag-MRI. Okay. Nag-MRI Oo, ka. nag-MRI ako cranial, tsaka Oo. dito sa leeg, pina-MRI ako. Tapos wala namang nakita doon sa MRI. Okay. Tapos, nag-reseta sa akin noon ng pang-BP kasi Mhm. nga medyo tumataas. Oo, monitor. Pero syempre hindi ko iniinom yung mga Meds mo. mga Meds, meds na yun. oo. Oo, kasi nga hindi ako 30, nagtiwala. malakas. 30, malakas. Busy sa work, gano'n. So hindi ko siya talaga iniinom. Tapos, after 4 years, incidental finding, nagkaroon ako ng breast lump, dalawa. Siyempre, pagka may bukol ka na sa suso, kailangan Patas medyo mo. mag-isip ka na. Oo. Kasi di ba nakakatakot na yun. So, pina-check ko siya. So, ang sabi ng surgeon, kailangan operahan. Mhm. So, since kailangan siya operahan, kailangan ng clearance. Kasi Okay. nga, nandun na yun, nakikita na yung, as time goes by, dumadami yung protein. Yung una, +1 pa lang, naging +2, naging +3. Kung- na pala siya na nag-progress ng, hindi ko siya namalayan. Tapos, yun na, clearance. Tapos, na-clearance, ni-refer ako sa cardio, tsaka ni-refer ako sa nephro. So yun, unang diagnosis, yun yung sinabi na nephrotic syndrome. Kasi nga yung mga simptomas na pinapakita. Nung narinig mo yung nephrotic syndrome bago sa'yo? Siyempre nag-google ako. Gano'n naman tayo. Pero diba? bago sa'yo. Hindi ko alam yun. Oo. Siyempre wala namang numero lang ang alam ko. Siyempre ginugol ko. Tayo naman, hindi naman tayo masyadong maalam doon. Mga medical term. Depende lang sa understanding natin. Sa akin, kung gusto mong malaman talaga, since bata ka pa naman, magpa-biopsy ka. Okay. Okay. So yun, after nung operation ko sa breast, tinanggal yung bukol sa dalawang breast. Wala, just benign naman siya. Okay. Nagpa-kidney biopsy ako. Yun naman yung next na Yun na ginawa yung mo. next na ginawa Oo. ko. Nagpa-kidney biopsy talaga ako agad-agad kasi gusto kong malaman ba't ako nagkaganyan, ba't ako nagkasakit Ano na nangyayari? Kasi hindi ako mabisyo, hindi ako mahilig sa soft drinks, hindi ako mahilig sa maalat. Family, sa wala rin? matamis, walang ganun. Okay talaga Walang yung history. lifestyle mo. Oo, ganun. Ang work lang ako, work, bahay, work. Ganon. Tapos yun, nagbabiopsy ako. Tapos yun na yun nalaman na, 65% ng kidney ko, hindi naman na nagpa-function. Malfunction Okay. na. Oo, konti na lang yung natira. Tapos, yun na nga, meron akong IgA nephropathy. Yun na yung CKD, CGN. stage ano ka nang Tigan. sinabi? Parang papatawid na ng 4. Okay. Pang gano'n, patawid na ako ng 4. Doon na. Siguro nung nalaman ko yun, syempre maingat na ako noon kasi 2017 yun eh. Sobrang ingat ko na noon. Nag-diet ka na Ingat ko lalo. Sa pagkain, iwas sa protein. Kumbaga lahat ng tamang gagawin, ginawa mo na. Pero syempre super late na yung Pero at Stage least, 3 na rin. pinangahawakan ko yung sinabi ng doctor sa akin na huwag mong hayaang mabilis siya Mag-progress, okay. Yun yung pinangahawakan ko. Sabi niya, hindi ka pa nito madadialysis. 10 to 15 years matagal pa yun. Yun yung sinabi niya. Alam mo, Pero, same yun. Sinabi mo sa akin. sinabi rin yun sa'yo. Oo. Pero syempre, ayoko namang bigyan niya ako ng false hope. Para diretso na, gano'n. Na, ending talaga, ang endgame nito, dialysis pa Yun din naman, talaga. oo, nasa Doon tayo isip mo. talaga pupunta. Doon ka rin Pero pupunta. at least, yung remaining time na hindi pa ako mauwi sa dialysis,
Mahaba pa. Tapos Mhm. kaya ko pang ingatan yung self Sarili ko. mo. So since then, noong 2017, ingatan ko talaga siya. Until nagkaroon ako ng bukol na naman dito sa leeg. Ano ba eh? Oo, so Paano kasi na-find sa out? office naman ako noon. So tuloy pala work mo? Oh, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, oo. Talagang nag-work. Hindi ako Oo, tumitigil hindi ka ng work. tumigil, Kasi oo. syempre workaholic. Kaya ako naman eh. Oo. Tsaka kaya naman eh, di Kaya ba? tayo. Kaya na ng trabaho. Mm. Tapos, bigla ako na-emergency kasi parang 180, 200 yung BP, BP ko. mo. So, dinala ako sa ER, ganyan. So, yung defro ko doon, nirefer ako sa endo. Mm-mm. So, yung endo naman, hindi ko alam kung anong decision niya. Nag-laboratory lang kami, tapos sabi niya, delikado yung thyroid ko for cancer. Malaking Okay. possibility na magiging cancer. So ako naman, syempre, pag makarinig ka ng salitang Cancer, cancer, oo. iba Ganun yung, lang. oo, ganun lang. Ikaw, magpo-COVID na yun, may mga balita na Mm. lockdown. So 2019 na yun. no? 2019. So, syempre ako, natatakot na, baka mag-lockdown, gano'n. Sige, sabi, operahan natin. So, pumayag naman ako na operahan. Opera naman Operahan naman ako sa thyroid. Grabe, no? Ngayon, dali mo ako sa pag-uupara. Total thyroidectomy. O, sige pa ako. Opera na. Go lang. Gano'n. Tapos, biopsy, wala naman siya. Binay naman. So, yun pa rin yung good thing. Binay siya. So, 2 weeks ako doon. Pag uwi ko, follow-up check-up. Pag follow-up check-up, sa laboratory muna, di ba, bago ka i-follow-up check-up. So, doon nakita, ay ma'am, pumaas na yung creatinine mo. Previously kasi nasa 1.8 lang. Ngayon, nasa 288 na, tumaas na siya. So, kailangan mo ng i-dialysis. So, syempre ako naman, hindi ko alam yung salitang dialysis, to be honest talaga. Oo. Hindi ko alam yun. Wala akong kakilalang nagda-dialysis. Walang kamag-anak na nagda-dialysis. Hindi ko talaga alam yung salitang dialysis noon. Okay. Ibig sabihin, So, Ate ngayon, Jun, syempre, ginugil ko, ay, may dialysis. Tapos nakita ko, may ganun, lagay-lagay Oo, ng oo. ganun. Sabi ko, ganun. Iniisip ko, after nito, pagkatapos lagyan, tatanggalin na. Oo. Uuwi na ako, ganun. Tapos sinabi niya, ma'am, lalagyan kita ng perm cut. oo. Dadalhin ka sa OR, ganun. Operation na naman. Operation na naman. So, kailangan ng perm cut. Ano na naman? Ang bilis, super bilis ko talaga. Ano sabi mo? Go na uli, no? Go na, oo. Go na. All. Oo, ano? Imbis na nag-follow check-up lang kami noon, para... Kasi tingnan yung mababa eh. Oo, 288 288 lang, diba? Napaka-submissive mo. Tapos, hindi na kami nakauwi kasi Oo. admit ulit para lagyan ng perm cut. Perm cut, Oo, okay. diba? So, perm cut na lagyan. Admit ako 2 days. Tapos, pagkatapos lagyan ng perm cut, dialysis na agad. Tapos, nung pag-discharge niya namin, sinabi na niya, 200. Ma'am, so, nilagyan na ako ng perm cut no, di ba? Tapos, na-dialysis na ako. So patatlo na yan. Operation. First operation. Pangatlo na yung operation. Tapos, dialysis na ako. Kinabukasan, discharge na. Sabi niya sa akin, ma'am, paglabas niyo dito, maghanap na po kayo ng center kung saan kayo pwede mag-dialysis. So, yung Doon sabi na mo- ako nag-isip. Yung overnight, ay hindi pala overnight to. Hindi pala overnight, to forever. Doon hindi. Nung pagsabi niya gano'n, doon nagtingin na kami mag-asawa. Sabi ko, yun na pala yun. Wala na pala ito tanggalan. Oo. Ito na pala yun. Gano'n. Tinignan ko. Kasi may mga nabasa ako na may possibility na pwedeng tanggalin. Oo. Kasi yung diagnosis naman niya sa akin, acute kidney injury lang. Ah, Ayun okay. yung nakalagay talaga sa abstract, acute kidney injury lang. So, kopya ako na, matatanggal to, sabi na to, ganon-ganon. Nag-pandemic na. Nag-lockdown na. Ang dami na nangyari after nun. So, dun lang. So, siguro yung mga red flag lang dun, kung babalikan lang natin, baka yung mga red flag lang dun ng mga warning signs ng mga protein, saan na pinansin ko na yun. Yun na lang yung masasabi ko dun sa mga, yung mga bago. Regrets. Grabe yung nangyari kay Ate Junalyn. Imagine, una sa breast, then sa thyroid, then biglang perm cut ka na, dialysis ka na tipong, ano pa nangyayari? Bago ka pa makapag-react, andyan na uli yung kasunod na problema. Sumabay pa yung COVID. Kaya tama din yung sinabi mo na para sa mga viewers natin na sana kung may mga red flag or early signs na nakikita, ang laking bagay na dapat ina-address na natin. Alam mo, yung journey ni Ate June, ano siya parang siya, yung marami
marami ka matututunan pero nakakatawa. Oo. Ay, matatawa ka na lang. Hindi mo siya iti-take ng seriously. Live. Kasi Oo. napakabait niyang pasyente. Oo nga eh, no? Sinabing ganito, Totoo yun. sige Ako. lang. Diba? Nakakatuwa po. So ngayon naman, ito si Pops, tatanungin natin. Ikaw naman, Pops. Ay, by the way, si Pops, naka-online si Pops ha, kasi may personal ano siya. Hi, Pops. So, hindi natin siya kasama ngayon dito, pero si Pops Jumpiong TV po ay online. Yes. So ngayon, ikaw, Pops, tatanungin ka namin. Kung maibabalik mo ang nakaraan, ano ang babaguhin mo? Hi, hello po. Maraming salamat po. Genting Nanay at kay Paring Ibong, kay Sir El, Ma'am June. Hi. Nauna sa lahat nagpapasalamat ako kahit na hindi ako nakarating. Emergency kasi. Anyways, kung maibabalik ko lang, ito ang babaguhin ko. Ito ay ang paraan ng pag-aalaga sa sarili ko. Yo, what's up mga mantrigma? Ako po si Pops Junpyong TV, 4 years dialysis patient. Sa totoo lang, kung maibabalik ko lang ang nakaraan, mas magiging maingat ako sa kalusugan ko. Noong mga panahong malakas pa ako, aminado ako na may mga bagay ako na binaliwala. Pagpupuyat, stress, maling pagkain, at minsan-minsan kahit nararamdaman na ng katawan ko, iniisip ko na normal lang at mawawala rin ng lahat. Hindi ko akalaing darating ang panahon na mahantong ako sa dialysis. Ngayong 4 na taon na ako, dito ko lang mas lalong naiintindihan na mas priority ang kalusugan. Hindi biro ang dialysis. Bukod sa physical na pagod, meron ding emotional at mental. Ang bigat din nito. Mga araw na mapapatanong ka, bakit nangyari ito sa akin? At may mga pagkakataon din na gusto mo nang sumuko. Pero sa bawat session, sa bawat hirap na pinagdaanan ko, mas natutunan kong pahalagahan ang buhay. Kung may babalik ko lang talaga, mas pakikinggan ko na ang katawan ko. Mas maaga akong magpapacheck up, mas papahalagan ko ang paghinga at tamang pagkain. At higit sa lahat, mas mamahalin ko ang sarili ko. Dahil minsan kapag malakas tayo, feeling natin walang nangyayari eh. Pero ang totoo, unting-unting nagsasalita ang katawan natin. Gusto kong ipaalala sa inyo na huwag nyo nang intayin na lumala pa bago kayo umaksyon. Ang kalusugan ay mahalaga. Ingatan natin yan. Kung may babalik ko lang nakaraan, marami akong babaguhin. Pero hindi na ito mababalik. Ang nagawa ko lang ay ibahagi ang kwento ko para maging aral sa iba. Alagaan ninyo ang sarili ninyo habang may pagkakataon pa. Tulad ng lifestyle ko dati, happy go lucky, ang dami kong tropa. Siyempre, pag marami kang tropa, meron diyang inuman. Siyempre, pag may inuman, naninigarilyo din ako kasi masarap uminom pag may sigarilyo. Tapos, may pulutan. Ang sarap, mga crispy pata, di ba? Masasarap yan. Tapos, ano pa, masyado pa akong gahaman sa kita dati. Kapag malakas ang booking, tirada ng tirada. Di ba? Talagang akala mo walang katapusan. Doon ko nabatid na hindi pala dapat abusuhin ng katawan natin. Ha? Naintindihan nyo ba ako? Kung tulad ng oras ng trabaho, dapat 8 oras lang. Kung pwedeng mag-overtime, mga 1 oras, 2 oras, 3 oras. Pero ang nangyari kasi sa akin dati, sumobra, naging 12 hours, 15 hours. Kasi naghahabol ng kita. Sayang kasi ngayon ko lang napagtanto na mali pala ang abusuhin ng katawan dahil sisingilin ka nito balang araw. Kung may babalik ko lang talaga, hindi na ako magpapaka-hardworking na ganun katindi. Kailangan may pahinga dahil ang pera, kikitain pa. Ang buhay, isang pagkakataon lang. Diba? Kung may babalik ko lang talaga, hindi ko na babalikan ang maling lifestyle ko. Maraming salamat sa mga nakikinig. Peace out. So, ayan, Pops, ang dami rin matututunan ng mga viewers natin dyan sa nangyari sa'yo na sana yung mga makakapanood nito, makapulot kayo para hindi na mangyari o hindi na pagdaanan yung ginawa, yung nangyari kay Pops. Ngayon naman, ito, yung aking pang-ebog naman. Ikaw naman, ito ang turn mo. Kung mababalikan mo ang nakaraan, ano ang babaguhin mo? Okay. Sa akin naman, before ko anuhin yun, yung nangyari kay Ate Jonalyn, pareho kami ng diagnosis. Okay. IgA,
nephropathy, autoimmune disease siya. Tapos, same din kami na ganun yung bala ko. Ang bala ko, magpapa-MRI din ako. Ang pinuntahan ko din ay neuro. Kasi ang sakit din lagi ng ulo ko. Pagdating naman sa mga lifestyle, medyo based nga doon sa vlog ko kung napapanood nila or may nakapanood, active ako. So, maano ako sa pagkain, conscious ako. May bisyo naman ako, nagiinom ako, pero Yossi hindi. Occasional. Pero occasional. Tapos yun nga, active, nag-gym. So sabi ko, baka yung sakit ng ulo ko, something na, baka may problema na yung... Oo, baka may problema na sa brain or gano'n. Neuro din yung pinuntahan ko. Oh my God. Pagdating ko sa neuro, BP ko 200. 220 ata over 120, something ganun. So sabi niya sa akin, pumunta ka muna sa cardio. Kasi baka ang problema mo ay... So, Oo, yun. Punta ko sa cardio. pero prior to that, wala kang knowledge na may hypertensive ka? Oo, wala. Kasi nga active. Kasi active na Oo. Tapos yung ganung pagsakit nung dati ng ulo ko, hindi ganun ka severe na sobrang sakit. Ilang taon? Oo, 26. 26 ako nun. 26. So, katulad nga ng sabi mo na 30, hypertensive. Oo, Di lalo na yung 26 na active. Di mo Sabi isipin. ko, di yun, punta akong cardio. Pagdating ko naman sa cardio, sabi niya sa akin, may mga pinatest na, pinakuha na ako. Pero bago pa ako tumuloy doon, nagpunta muna ako sa akin sa mata, optal. Sabi ko, baka Oo, naman bago sa sa mata. mata ko, di ba? Ganun tayo, no? Yung tipong bago muna tayo nagpunta sa worst. Hindi katulad dito na, go. Kami yung mga typical na Pilipino na iba muna yung ipapatest. May iba muna gagawin. Oo. Siya kasi hindi na Hindi, opera, go. Di yun. Nung nakita yung sa mata ko, nagpaano ako sa optal, parang may chinek yun sa loob ng mata. Kita yung mga ugat, parang may mga putok-putok daw. Okay. So parang ang cause nga din daw nun is yung sa taas ng presyon. So nagpa-labs na ako. Pagdating ng labs, nakita na doon na yung CREA ko mataas na 2.3 or 2. Ganun. So, yun. Nung nakita na ganun, ini-refer na ako ulit sa bago. Sa Nepro ka na pumunta. Ayan na. Pagdating ko na sa Nepro, sabi sa akin nung Nepro ko, every time na check up, parang tumataas, tuloy yung taas. Nagpo-progress. So, nagpa-biopsy na ako nun. So, sa biopsy nga, nakita na IgA, nephropathy, so autoimmune disease. Pero before that, yung sabi ko nga kumbaga nagre-rely tayo sa lakas sa age. Hindi ako nagpapa-check up. Kahit yung nakikita na nung mother ko na laging yung ihi ko, parang ang bula. As in, bago siya mawala ilang minutes talaga. Tapos sasabihin ko, baka maliit lang yung bowl na ano lang yun. Maraming red flag na kumbaga yun yung isa sa regret ko na sa ilang red flags na nagpakita sa akin na hindi ko siya pinansin. Oo. Na nag-focus ako na bata ako, malakas ako, wala sa family namin yung ganong sakit. Na parang ang inisip ko ano lang to, lilipas din to. Di ba? Yung mga ganong... Yung ganyang edad natin, basta tayo nagigising sa umaga. Mhm. Tapos yung masigla katawan mo, okay lang. Okay na. sa'yo Walang, yun yung message ko na kumbaga, bilang isang, ngayon, kidney health advocate or health advocate tayo na sana huwag tayong basta mag-rely sa sarili natin. Though nagda-diet tayo, active tayo, napakahalaga pa rin yung nagpupunta tayo sa doktor, nagpapatest tayo, nalalaman natin. Totoo. Siguro naman na yun dahil aggressive naman na yung ngayon, May government, PhilHealth. may PhilHealth na. Siguro take advantage na rin yun. Kasi di ba yun yung goal ng PhilHealth ngayon, preventive. So i-take advantage na rin nila yung mga program ng government na Early detection. magpa-check up talaga. Kasi Yes. kung hindi ka magpapa-check up, doon ka lang sa social media magpapa-check up, sa TikTok ka lang magtatanong, Oo. walang mangyayari sa'yo Oo. doon. Kaya dapat pumunta ka sa doktor, magpa-check up ka. Ma-add ko lang, no? Sabi ko, napansin ko to, ewan ko nakikita nyo, para dami na kayong nagiging vlogger, Sabi, ganyan. Pero sabi ko, alam mo, back then, nung 20, madayag, kasi CKD muna ako, 2022. Sabi ko, kung marami ng ganito na advocate na Sana hindi tayo ganito. kasi, pag pasyente, kapwa-pasyente mo yung naririnig mo na gawin to, para ba nagkakalakas ka ng loob? Hindi takot agad yung kasi parang, kaya niya okay siya.
sige nga magpa-check ako. Oo. 'Di ba? Kaya sabi ko doon sa isa nag-comment na ang laki rin ng bagay na may ganito na. Malaking tulong. Malaking tulong. Kasi ako lang ha, imagine 2017, alam ko na ito na yung papunta na si siya sa Kiddy ganun na, dahil oo. doon sa biopsy ko. Wala namang masyadong matanungan doon sa social Oo, media. di ba? Wala namang masyadong nag-spread ng awareness eh. Kung pupuntahan mo lang sa Google lang. Tapos yung mga medical term, hindi mo pa maintindihan. Yun, totoo Hindi natin- yun. Hindi naman tayo nasa medical Oo term. naman. Hindi natin- Like today na eto Oo. nag-ano tayo ng awareness pero hindi Bla- negative ang Mm-mm. binibigay natin. Hopeful pa. It's more in positive giving- side. Yung ginawa ng dialysis page na to para sa atin, yung Kidney Health Advocate Network, napakalaking bagay kasi sabi ko, tulad nung CKD, di ba? Na-diagnose ako CKD 3 pa lang. Ginawa ko, nag-healthy lifestyle, mas inayos ko pa yung lifestyle ko. Kaso parang nadating ka sa point yung parang na-burnout ka eh. Yes. Ano ba, may patutunguhan pa ba tong diet ko? O dun din naman pupunta? Eh kung meron kang naririnig na pwede pa lang magtagal lang 10 years na CKD, 15 years na CKD, kung may naririnig kang ganung boses, May hope ka, di ba? oo, di ba? Tayo na ituloy. Kasi kung noon meron ng ganito na kadami. Siguro kung meron ng ganito, baka mas natuto pa tayo. Oo, mas napatagal natin yung CKD natin, yung progression, di ba? Ikaw naman, Ate Reg, nung panahon, nung ikaw ay ma-diagnose, ano ang kwento mo? Yung sa akin naman, kung ibabalik ko lang ang panahon, ang babaguhin ko siguro, sana hindi ko pinili yung mas masarap kaysa sa mas tama. Ayan. Pero yung personality ko kasi happy-go-lucky, Okay. ganyan. Pag may mga nararamdaman ako, hindi ko masyadong inaano yan. Mm-mm. Kasi very athletic. Okay, active ka din. May military training. Okay, mga ganyan. mga oo. ganyan. So lagi ako on the go. Mm-mm. Tapos, may mga nararamdaman na kasi ako sa ko. Yung pagsakit ng balakang ko, talagang siya, yung hindi ko siya ma-explain pero hindi siya nawawala. Tapos, Parang may pilay. Sabi, persistent. Parang may pilay. Oo. Persistent yung Oo. sakit niya. Tapos, pag ang soft drink sa akin, ginawa kong tubig. Oo, talagang. Yes, wala nung college ako. Tapos naging smoker pa ako. Smoker ako kasi Mm-mm. nag-military training, ganyan natutunan ko lahat. Kaya napakasarap ng na-enjoy ko talaga yung Buhay. college life ko. Sobrang enjoy. Oo. Tapos, pagka, during break, every break, di ba, sa nung college tayo, pagbaba ng canteen, soft drinks. Mm-mm. Soda yan. Tapos may subject, meron ulit interval. Soft Soda na drinks. naman yan. Ah, Sa loob ng araw-araw yon ng 4 na taon, 5 taon, araw-araw siguro nakaka-5 soda ako. Oh, grabe. Grabe, tubig. Sa isang araw. Hindi ako, Soft drinks is hindi talaga life. ako din nagtutubig. Tapos, ano pa yun, dahil ang sabi kasi sa akin dati, maging athletic daw, yung, Kasi mag-burn naman. Oo, alam mo yun. Mag-burn naman daw. May bawi, no? May bawi, ano? Kung pinawisan ako, okay. Okay na. Na-burn na. Okay. Healthy na ulit ako. Yes. Tapos, ang menstruation ko ate, meron akong dysmenorrhea. Talagang sobrang Sakit. sakit. Ang ginawa ko naman sa pain reliever, ginawa kong candy. Diba? Konting sakit kasi napakababa ng pain tolerance ko. Pero hindi ako nagpapacheck up. Yan. Ngayon sabi ng isang kaklase ko, tsaka yung teacher namin ng nurse na, bakit hindi ka magpa-test ng baka may problema ka sa reproductive organ. Natatakot kasi ako. Di ba ganun tayong mga babae? Yung nakakatakot. Pilipino, oo. Kasi di ba, what you don't know won't hurt you. Yeah. Parang ganun yung natin. So sabi ko, ayoko na nga. Ngayon, pag nawawala siya sa pain reliever, Wala na ulit. Okay. Hindi mo na maisip ulit. hindi na. isa. Hindi ko na talaga Back siya to normal. Mm-mm. Tapos, kasi dun sa pag-nursing, dun sa school ko noon, meron kaming, may test kami every sem, may physical kami. Okay siya, laging okay. Hanggang sa, graduation na. Tapos, nagbuntis na ako. Dun sa first check up ko pa lang, sabi ko, bakit ganun? Lagi ako may infection. Yung dugo sa ihi ko, hindi siya nawawala. Sabi ko, bakit kaya ganun? Tapos sabi ng ng OB, pwede ba pag kapanak mo, magpa-check up ka ng nephrologist?
Kasi 9 months ako naka-antibiotic. sinadjust na niya yun. 9 months ako antibiotic during pregnancy. Buong pregnancy. Grabe. Talagang hindi siya nawawala. Sabi ko, bakit kaya ganito, laging ganito? Hanggang sa nagpa-check ako. Ang gusto nun, ipabiopsy ako. Natakot ako kasi nga, nag-duty ako. Ayan na, oo. Nakikita ko yung mga nangyari sa mga binabiopsy. Tsaka meron tayo paniniwala na kapag binayopsy kakalang daw yung Oo, narinig. Hindi ko alam kung naririnig nyo yun. Oo. Basta ako naririnig ko Totoo yan, totoo yan. Kapag binayopsy kakalang daw Totoo yan, yung totoo yan. Yung mother ko na naman ito, huwag ka na magpa-biopsy kasi baka lang Oo, yun. Pero Tatabakan yung mo. mga labs mo nun, yung preya mo ganyan. okay ka mo lahat. Okay. Talaga? Wala pa? Oo. So, ang pinaka-concern lang ay yung... Ilang beses ako inu-ultrasound, buong-buo ang kidneys ko. Tapos, second pregnancy ako, may nararamdaman na ako. Doon sa second pregnancy ko. Sabi ko, bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang months pa lang yung second baby ko, iba na ang feeling ko. Tapos, naiihina ko yung kulay ng tsaa. Ganun na. Hanggang sa nakapag-work ako, doon na talaga nag-ano 2018 nung nag-work ako. Production siya, 16 hours. Nag-iba ang kulay ko. Ang kulay ko, ang tingin ko sa akin, ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko, ma'am, ba't ganyan ang kulay nyo? Kasi pwede mo i-vein mapping siya, Kita. Grabe! Ngayon So, sabi ko, anemic siguro ba? sobrang puti ko. Oo, nagiging anemic na yun. Papasok ako, wala kang Casper na. araw. Oo, uuwi, wala na rin araw. Akala ko, maputi lang ako. Sabi, instant gluten. Yes, oo. Tapos hinihimatay ako sa ano. Alam mo yung sobrang umaano yung sa production. Sobrang lalaglag na yung mata ko. Sabi ko na ano ko. Hanggang sa naging tulugan ko na yung clinic. Hindi na ako pinapapasok. Kailangan ko na ng Clearance. medical certificate. Kahit gano'n ko kalakas sa admin, ano. Yan talaga pwede. Kailangan ko ng ano. Pumunta ako ngayon. Dahil sabi ko, hindi, siguro naninilaw ako. Baka may hepa ako. Pumunta ako ng gastro. Dok, papacheck ako ng ano. Ayan na naman yung ibang pinuntahan natin. Tingnan niya ang mata ko. Hindi naman. Tapos nakita niya yung reaction ko na hindi ako convinced doon sa sinasabi niya. Alam ko yung kulay ko, gano'n. Hindi ka naniniwala, ano? Hindi po eh. Sabi ko gano'n. Sige, balik ka after lunch. Pa-whole abdomen kita. Tapos check natin. Check niya pala muna ako ng yung blood specimen. Oo, wala. Negative. Negative naman. Hindi ako naniniwala. Pinabalik ako after lunch. Ito na. Kinakabahan na ako kasi alam ko may... May something wrong na. Alam mo ba yung condition ng kidneys mo? Hindi po. Ang sabi ko, Dok, makukuha ba sa gamot? Hindi pa natatapos, definitely not. You're on for dialysis. Ganun na? Yes. Sinabi niya niya. Kaya yung ang trauma ko, pag inu-ultrasound, ganun katindi. Dahil maliit na yung kidney. Oo, siguro. Nag-shrink. Nag-shrink na. Kita na yun. Kita na niya agad. Wala na sobrang liit. Parang lang ano. Kaya yun ang ano ko kung may babalikan ako. Hindi ko sana. Kasi kung may babalik ko lang, sana lahat ng mga, yun yung Yung naramdaman mga ko. nakita mo yung mga early warning. Yun naman mga talaga ang signs. magiging ano natin. So yan, narinig na natin lahat yung mga sharing namin or narinig nyo na lahat. So ang gusto ko lang itanong, bilang mga parents, paano kayo nagpatuloy sa inyong buhay na nagkaroon kayo ng sakit na ganito, na CKD or na dialysis kayo? Paano kayo nagpatuloy? Ikaw, Ate Jerry, simula mo sa'yo. Ako kasi, kanina binilang ko, nakatatlong surgery ako, di ba? Hindi pa yun, umabot sa 10 surgery yun. Up to now. Kaya, hindi ako nag-stop doon. Bilang magulang, bilang asawa. Tsaka pasalamat rin ako dahil napaka-supportive nung support system Ang ko, laking yung bagay. husband ko, yung anak ko, yung in-laws ko, yung parents ko, Andyan yung sila. magulang ko. Oo, nandyan sila, hindi nila ako talaga Iniwan. pinabayaan. Tsaka yung mga kaibigan ko na hindi ba kami parang nagkikita, talagang nakasupport sila sa akin. Financially, emotionally, nandiyan dyan, hindi sila nawawala. So siguro sobrang blessed din ako sa part na yon na marami akong support system. Support system. So yun, yung hindi ako tumigil sa gano'n, nagtitinda ako. Tuloy ang trabaho. Tuloy ang trabaho, Tuloy ang buhay. may negosyo ako. Tapos tumutulong pa rin ako dun sa mga, marami pa rin nagtatanong sa akin na naghahanap ng trabaho, nire-refer ko dun sa mga previous na kakilala ko sa mga HR, binibigyan ko pa rin sila ng work. Nire-refer ko pa rin doon. So, hindi natatapos lang yung... Despite sa situation, Despite sa situation. tuloy ang buhay. Tuloy yung hassle. Tuloy ang hassle. Nandyan yung business ko sa bangos, nandyan yung business ko sa mga frozen, nandyan lahat, mga shoes.
So, hindi pwedeng mag-stop. Mm. Kasi, kailangan natin mabuhay eh. So, tuloy-tuloy lang dapat yun. Tapos, nasama pa ako dito sa Project Can. So, Ayan, oo. parang lumawak pa. Mas Yes, lumawak yung pa. sa atin. Lumawak pa yung aking network, yung Mm. aking community. Isa pa lang to, marami pa ako pwedeng gawin. Gawin. Basta malusog lang ako. Mm, Oo. tama. Tsaka nandyan lang siya nakasupport sa akin. Ayan. Yun. Support system, no? Laking bagay. Yes, yes. Ikaw naman, Ma'am Shi, sa'yo. Ako naman, syempre, tulad nyo, yung support system ng family ko, ng asawa ko, ng mga anak ko, ng mga kapatid ko, nandyan lagi. So, at saka yung blessing na, yung sabi ko nga kanina, na natakot ako na mangyari sa akin yung nangyari dun sa mga nakikilala kong CKD patient. And blessing kay God na hindi lahat yun nangyari. Mag-physically man, mentally and lahat. Hindi sa akin pinaranas yung mga worst na pangit. Kundi parang pinapakita pa sa akin ni God na you are still blessed kahit na may ganito pa rin, ganyan ka. And of course, sobrang thankful ako kasi pinagkakatiwalaan pa rin ako ng aking department. Sa work, Oo, sobra. Kaya din siguro ako patuloy pa dahil may mga taong nasa likod ko na nandyan pa rin, na nakasuporta, na nagtitiwala pa rin sa akin, lalo na ang aming director na si Director Benz. Shout out, Director. And sa aking kaibigan na supervisor ko ngayon, si Ma'am March, na hindi ako pinababayaan. Ay, ko din, Yan po, sila yung mga tao na pag nagtiwala kasi sa'yo, syempre gusto mo rin yung balikan ng mas maganda. Yun po, maraming salamat sa asawa ko at sa lahat ng taong nasa paligid ko. And of course, ngayon sabi ko nga, may panibagong purpose sa life ko nung pumasok si DPH sa CAN. Yun, isa din siya sa nagbibigay sa akin ng inspiration para magpatuloy sa buhay. Ayan. Di ba, no? Kumbaga mga support system natin personally. At ngayon, tayo na yung nagsusupport bilang isang vlogger. Yan. Ikaw, Ate Reg. Yan. Alam mo yung sa akin, parang ebong. Pagka ganyan ang usapan, parang iba ang kurot sa Dating akin. sa'yo. Kasi talaga, pag ito usapan, naalala ko si Mami Ai. Alam mo yung sinabi niya na, yun sa asawa natin, napakarami ng dahilan natin, di ba? Para iwanan tayo. Yeah. Pero, alam mo, laging umaano sa isip ko akala ko kasi iwanan ako ng asawa ko. Nung time na yun. Yun lagi yung ulit-ulit nagre-replay yun hanggang ngayon yung wala kang kailangan gawin. Mabuhay ka lang. Alam mo yung... Sinabi niya. Oo, ate, pag yun talaga yung usapan, nagiging ako. Kasi... Mas emotional. Oo, iba... Tissue? Iba kasi yung kaginhawaan ng katawan ng dialysis patient kapag yung support system Totoo. natin. Number one yun. Ayan. Number one yun. Oo, alam mo, simula sa mental, emotional, Physical. ang lakas mo. Iba. Ang laking push. Grabe. Oo, no? Unang-una doon, yung mga kapatid mo. Yung hindi mo kailangang manghingitin. Oo. Di ba? Bibigay Andyan na. sila. Hindi mo kailangang manghingi. Hindi katulad nung, kaya minsan pag may naaano ako na babalik, yung nakukwento ba na, yung sobrang nila, yung less fortunate sila, Oo. yung sa mga kapatid. Nakakalungkot na para sana, yung nararanasan natin, sa pamilya natin, sa support system natin, sana, maranasan Nila, natin nila. oo. Tapos yung nanay mo nanay ko comedy talaga. Alam mo kayo? Yung kanina nga, I no? love you, inay. Yung kanina nga, no? Instant bigay ng kidney, no? Di ba? Matanda na siya, pero all out ang pagmamahal niya. Hindi tumistop sa pagiging nanay ko, yung pagiging nanay niya sa Yan, akin. tama. Nagdire-diretso. Tapos yung mga anak mo nasa murang edad, yung alam mo Aware na sila. Aware. Tapos yung isa pa nangyari sa bunso ko, parang gusto niya magmalimos. Para lang Para sa magpakadilastan si mama. Grabe, Oo, no? diba? Sarap sa feeling, no? Sarap sa feeling. Kaya sabi ko, parang ito yung silver lining Nung ng nangyari. sakit na meron kami. Diba? correct. Yung nakita natin talaga, yung totoong
yung halaga natin sa Mm. bawat pamilya natin. Yun yung sa yun yung sa akin. Sa'yo, yun yung sa'yo. Si Pops naman, Pops Chumpyong, ang ating online, virtual, anong masashare mo about doon? After kong nalaman ng karamdaman ko bilang isang magulang is tinanggap ko na lang yung kalagayan ko. Kasi nga kapag hindi ko tinanggap yung kalagayan ko, napupunta na lang sa depression. Para ipagpatuloy ang buhay, tinanggap ko ang kalagayan ko, nagdasal sa Diyos na maging malakas. Nung naging maayos yung unang dialysis ko, nabuhayan ako ng pag-asa. Tapos marami akong nakasalamuhan ng mga pasyente din na may iba't ibang kwento. Sabi ko, kaya pala. Tapos nung natanggal na yung IG ko dito, bumalik ulit ako sa trabaho. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako para sa pamilya ko. Siyempre, hindi lang yun ang pinagkukunan ko. Nagkaroon din tayo ng konting negosyo kasi yung biyahe ko hindi is limitado na lang. Diba? Kahit nasa dialysis tayo, is may pumapasok naman kahit papaano na income. Papatuloy ko pa rin to hanggang sa tapos ng pag-aaral ng anak ko. Hanggang sa malakas pa ako, kakayanin ko. At aalagaan kong mabuti, sundin kong mabuti ang mga instruction ng NEPRO. Yun. So yan no, narinig natin lahat na sa pagkakasakit talaga, isang napakalaking factor ay ang support system. Kaya sa lahat ng na-share namin ngayon, isang bagay lang talaga ang malinaw. Hindi namin maibabalik ang mga nakaraan. Pero kung may nakikinig man or makakapakinig man ng podcast na to, sana may matutunan kayo, may mapulot kayong lesson para naman yung heartaches namin, yung heartbreaks namin, yung mga naging struggles namin ay hindi mangyari sa inyo. Again, hindi namin to ginawa or para mag-reminisce kami. Sinabi namin to para maging lesson, sabi nga ni Ate Reg. Maging lesson, maging wake-up call sa inyo, lalo na yung mga healthy pa, na hindi porket healthy tayo, magiging kampante na lang tayo sa ating sarili. Mahalaga yung check-up, mahalaga yung, kung naririnig nyo, yung mga 8 golden rule para sa kidney or sa iba pang sakit, napakahalaga nun. And before that, syempre, kailangan nating ender ng ating mga guest naman, ang ating magagandang Ma'am Shi. Okay, Ate Junaline ko muna. Sa akin naman, based doon sa kwento ko, huwag niyo akong tularan, guys. Please lang. Masyado kong inasa yung buhay ko sa doktor, which is tama naman Naman. yun. Oo. Pero somehow, may pagkukulang ako doon na hindi ko siya talaga inaral. Hindi ko pinakinggan ng mabuti yung katawan ko at hindi ko pinansin yung mga early signs. Huwag niyo akong gayahin kasi pag ginaya niyo ako, matutulad kayo sa akin. Buti kong maging kasing pretty niyo ako. Ayan. Despite ng ano. Despite sa aking sakit. Maging matanong sa doktor. Oo. Maging matanong sa doktor, huwag yung sunod-sunuran lang. Follow up. Ano mo, yung page mo? O follow nyo pala yung page ko, TikTok, Junebag, tsaka yung Facebook page ko. Business mo, te. Tsaka yung mga business ko, Promote support nyo naman yung aking Chuyans Meat Products, tsaka Ayan. Chuyans Dagupan Boneless Bangs. Okay. Oh. Next, Ma'am Shi. Okay, thank you, sir and ma'am, for having us here. Sa mga nanonood po ngayon, ang maipapayo ko lang po ay, always hear your body. Pakinggan nyo yung katawan nyo. May mga ganun ng maliliit na symptoms, magpa-check na po kayo kaagad. Kahit simpleng BP lang or anything. Yung hahayaang lumala yung sakit nyo. Agapan. Agapan agad. Okay. And huwag masyadong tiwala sa kakayanan mo kasi hindi natin alam, meron na pala kayong nararamdaman. So, sanang i-promote Yan, promote nung yung page. ang aking page, Ma'am Shi, M-O-M, Mommy, Okay. saka Shi. And parehas po siya TikTok at saka sa Facebook. Wala pa akong YouTube, pero yun. Soon. Soon. Ayan. Okay. Thank you. Next, ang ating isang host naman, syempre, Ate Reg. Yan, yung sa akin naman. Huwag niyong gawing tubig ang soda at huwag niyong gawing candy ang pain reliever. Tapos, mag-thank you lang ako sa
sa Dialysis PH at saka sa CAN kasi napakalaking opportunity ang dumating sa akin. Tsaka yung sobrang laki ng binago sa buhay ko emotionally. Sobra. Thank you. And paki-follow niyo naman ako sa TikTok and Facebook, Regina Palomares. And hi sa totoong bossing ko. I love you so much. Okay, sa akin naman, bukod sa sinabi ni Ate Reg at sinabi nyo, ang pasasalamat natin sa DPH at sa CAN. Siyempre, salamat din sa Neproplus kasi nagamit namin itong office at yung iba naming mga kasama. Thank you. Thank you, Kosaki. Behind the Kosaki, thank you. Ayun. Kosaki. Sa page ko naman or sa aking Facebook, paring Ebong. Tapos sa TikTok is ganun din. Sabi ko nga lagi din sa mga ender ko sa aking mga vlog, isa lang yung buhay natin. Kaya syempre, alagaan na natin ang kidney natin. Si Pops Junpyong. Pops Junpyong pala, virtual. Marami kang mapupulot na aral dito sa kwento ko. Sa totoong kwento ng buhay ko, ituturo ko sa iyo kung ano ang pagkakamali ko dati na hindi mo dapat ginagawa ngayon. Dapat alagaan mo talaga ang kalusugan mo. Huwag mong abusuhin. Inaanyayahan ko kayong lahat sa mga nanunood na i-follow ninyo ang page ko, Pops Junpyong TV. Dahil sa page na to, nasabi ko kung ano ang delikado para sa kalusugan mo, para sa kidney mo, para hindi ka na humantong sa dialysis katulad ko. Kaya nga, ginawa ko ang page na to para malaman ninyo ang pagkakamali ko dati na huwag ninyong gagawin ngayon para hindi kayo maging dialysis patient na katulad ko. Mga Paps, mahirap maging ako. Huwag niyo na akong gayahin. Maraming salamat po. Para sa iba pang kwento, follow niyo ako. Peace out. So ito lang iwanan namin sa inyo. Take care Take of your kidneys, take care of your life. Hindi, okay. O, tsaka pala, okay na ba yun? Solve na? Okay tayo. Kain tayo. Alamak!